Tita, bakit ka po ba laging galit sa akin? May nagawa po ba ako sa inyo? Ang dumi. Ayen, asa ka ba? Ba't ang dumi? Oh, yung uniforme mo. Ano to, pagka-hubad mo, nandito na lang? Ha? Pati yung kumot mo, dapat to nasa kwarto. Ba't nandito sa sala to? Nasaan ka ba? Ayen! Ayen! Uy! Bakit nakakalat na naman yung mga nandun? Pati yung palda mo nakakalat doon. Ano, pagkahubad mo? Diyan na lang? Ano ka ba, ahas? Di ba tinuruan na kita maging malinis? Ha? Ano ba, tita? Punong-puno na ako sa'yo, apakamadera mo. Wala kang pakialam sa akin. Tita, bakit ka po ba laging galit sa akin? May nagawa po ba ako sa inyo? Alam mo, 4 years old ka pa lang nung iniwan ka sa akin ng papa mo. Yung mama mo, nag-ibang bansa pero hindi na kayo inuwian. Hindi na siya nagparamdam sa papa mo. Kaya itong papa mo, iniwan ka sa akin. Halos ma-depress yung papa mo noon. Kaya pumayag ako na ako na muna'y mag-alaga sa'yo. Ako po. Si Rachel. Sige yan. Si Eman to, te. Eman, sige, pasok ka bukas yung pinto. Te, pumasok na kami. Oh, nag-ayos ka pala ng mga susuotin mong uniform bukas. Te, iwanan ko muna sana sa'yo si Johnny. Oh, bakit, Eman? Gabing-gabi na. Kasama mo pa yung bata. Ba't iiwanan mo yan sa akin? May problema ba? Na nga, te. Babalak sana ako sanang iwan sa'yo si Chana. Wala kasi magbabantay sa kanya sa bahay eh. Natanggap na rin kasi ako sa ina-applyan kong trabaho, kaso stay in nga lang sa ibang lugar. Alam mo naman, te, nangyari sa amin ng asawa ko, di ba? Stress na rin kasi ako kakaisip. Lalo na, wala kaming kakainin kung di ako magtatrabaho. Yung dati ko ng mga asawa, hindi ko na makontak, buhat na naging bansa. Naintindihan naman kita, Eman. Pero sana, intindihin mo rin yung sitwasyon ko. Alam mo naman na malapit na ako graduate sa pagiging teacher ko, di ba? Alam mo naman na pangarap ko yun. Kailangan ko makapagtapos. O paano pag iniwan mo rito si Kiana? Sino magbabantay dyan? Halaga namang isama ko yung bata sa paaralan. Hindi naman pwede yun eh. Kaso te, no choice na talaga ako. Wala na ako ibang malalapitan eh. Isa pa, puro utang na rin kami sa tinitira namin. Baka mapalayas na rin kami. Paano naman kami dalawa? Wala na kami matutuluyan. Mamakaawa naman ako sa ito. Isa pa, stress na rin talaga ako. Kailangan ko na rin siguro maglibang. Bahala na. Pag umalis ka naman, kailan naman ang uwi mo? Hindi ko naman alam kung kailan ang uwian nun. Gawa na bago lang din ako doon. Pero huwag kang mag-alala, siguraduhin ko naman sa'yo na magpapadala ako. Para kahit pa paano may panggastos kayo ni Chana rito. Ano pa bang magagawa ko? Dalawa na lang tayo magkapatid eh. Di ba sana kung buhay pa si nanay at si tatay? Ate, maraming salamat talaga. Oo nga pala. Ate, may isa pa akong pakiusap sa'yo. Ang pangalan kasi ng pamangkin mo, Kiana Ayen. Ang tawag sa kanya ng mama niya, Chana. Pwede mo bang tawagin na lang siya ng Ayen? Kasi ayoko naman na lumaki siya na tinatawag siya ng Chana kasi yun ang tawag sa kanya ng mama niya eh. Ayoko kasi habang lumalaki siya, naaalala niya yung mama niya. Kiana, Ayen anak. Iwanan mo na kita sa tita Rachel mo ha. Magtatrabaho si Papa. Magpapakabit ka rito ha. Ate,
Ikaw nang bahala kay Ayen na. Sige na. Papa, wag niyo po ko iwan. Sige na, Eman. Umalis ka na. Ako nang bahala rito kay Ayen. Ayen, anak. Patawarin mo si Papa ha. Pangako, pag nakaipon ako, babalikan kita sa tita Rachel mo. Para sa'yo rin naman to eh. Ate, ikaw nang bahala kay Ayen na. Ayen, ganda oh. Oh, si Blue Magic yan. Favorite to ni tita, kaya gusto ko maging favorite mo rin si Blue Magic. Ganda oh. Tignan mo. Ang dami ko na naipon na laruan para sa'yo. Ayan oh. Ayen, wait lang nagpaplansya lang si tita. Naplansya ko na yung mga blouse mo. Mamaya, ihahatid kita sa eskwelahan. Magsipag ka sa pag-aaral mo ha. Kailangan masipag ka lagi. Kasi gusto ko maging teacher ka. Kagaya ni tita. Ayun kasi yung pangarap ko eh. Kaya sana, parehas tayo ng pangarap ha. Sige na, play ka na dyan. Sino to? Tumatawag. Ay. Hello? Hello po? Hindi na po ba ako nakaabot sa exam? Ma'am, ganito po ba na hindi ako nakaabot ng exam? Kailan po ulit ako pwedeng kumuha? Next year na po ulit? Ma'am, baka pwede naman po kayong pakiusapan na magkaroon po sana ako ng special exam. Hindi po ba talaga pwede? Sige po. Naintindihan ko po. Salamat po. Sino mag-aalaga sa'yo? Sino magpapakain sa'yo? Sino magagalit kapag hindi ka nag-aaral? Ako. Wala nang iba. Alam mo, pinili ko buuin ka. Kahit nakapalit nito, yung pangarap ko. Hindi ko natupad yung pagiging teacher ko eh. Dahil nagsakripisyo ako para sa'yo. Pero masaya ako kasi naalagaan kita. Ano po, gusto ko na ikaw yung tumupad ng pangarap ko. Maadira ako, Ayen, oo. Kasi gusto ko makinig ka sa akin. Lahat naman ang ginagawa ko para sa iyo eh. Kaya sana, maintindihan mo kung bakit ganito ako sa iyo. Tita, ba't di mo po sinabi nung una pa lang? Eh di sana po di na ako nagalit sa inyo. Tita, sorry po kung minsan nasisigawan po kita.
Maraming salamat po, tita. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Gusto ko matuto ka sa buhay. Hindi lahat ng tita may sariling pamilya. Minsan, kayo ang pinili nilang buuin. Kahit kapalit ay pangarap nila. Para sa mga tita na katulad ko, hindi tayo naging nanay sa papel, pero tayo yung naging nanay sa totoong buhay.